Okay, so magandang araw sa inyong lahat. This is again Everyday Economics with Alvin Ang, your everyday economist. At sa araw na ito, meron tayong special guest. Hindi ngayon ako ang teacher. Ako ngayon ay estudyante rin katulad ninyo. Ang ating panauhin ngayon ay ang dating secretary ng NEDA, si Secretary Silito Habito. Siya po ay dati kong boss na ngayon ay colleague ko na sa Ateneo at mas marami po siyang kaalaman, karanasan na maaaring i-share sa atin, ituro sa atin sa mga nakalipas na panahon. At ako ay nagagalak na binigyan niya ng pansin ang ating imbitasyon, pinaunlakan niya at ito ay isang malaking karangalan upang tayong lahat din ay matuto sa mga pangyayaring ito. So sa ating hinaharap ngayon na krisis, marami tayong naririnig patungkol sa iba't ibang shape ng paglago ng ekonomiya. Sabi nila, pagkatapos daw itong ECQ, lahat ng Q na to, hanggang kung anumang Q pa ang abutin natin, magkakaroon daw tayo ng iba't ibang shape. So ito tatanungin natin na mga question kay Secretary Habito. Pero bago yan, siguro pababatiin ko muna si Sir para magkaroon naman kayo ng connection sa kanya. Sir, bati muna Salamat kayo. ng marami. Salamat ng marami, Doc Alvin. Magandang araw sa ating mga nanonood at sana kahit papaano ay makatulong din ako sa magandang paliwanag na ginagawa ni Doc Alvin sa inyo, no? Dito sa kanyang Everyday Economist. Ako siguro matatawag nating twice a week economist kasi yung aking ipa-plug ko na, yung aking column sa Philippine Daily Inquirer ay 2 times a week, Martes at saka Biyernes lumalabas. Pero si Doc Alvin mukhang araw-araw pinoproblema economics. Kaya araw-araw din kayong iniisip kung paano maipaliwanag ang mga talaga yung pangunahing issue natin, lalong-lalo sa ekonomiya. So, natutuwa akong makatulong sa itong platform na ito. Okay, salamat dyan, Sir. Siguro ituloy na natin, tanungin ko na po kayo. Kasi marami nagsasabi na itong paglago ng ekonomiya natin na ngayon ay nalaman na natin, nagko-contract, pababa. Ano ba ang posibilidad na tayo ay bumalik na parang meron nagsasabi letter V, meron nagsasabi letter U at letter L. Ano po ba ang ibig sabihin nitong mga letrang ito? Well, siguro yun ang nagde-describe ng hugis nung graph ng pagbalik ng ekonomiya natin, ano? Kasi in fact kanina kakapanood lang natin actually nung presentation ng economic managers na ang tawag nila bounce back, economic bounce back. So ang implikasyon tatalbog at tataas uli pabigla, no? Kaya medyo naalanganin ako sa ginamit nilang pangalan na bounce back kasi ang implikasyon noon yun yung tinatawag nating V, letter V na okay, bababa ka tapos pagbaba, talbog agad pataas. Sa aking paningin, mahirap, halos imposible na mangyaring ganon. Yung tinatawag nilang letter U, ay bababa ka, pero mananatili ka ng kaunti sa ilalim bago bumangon uli at umakyat ang ating ekonomiya. No? Meron namang nagsasabi, yung mga pessimist siguro, na kung matatagalan tayo nasa ilalim na hindi makakabangon ang ekonomiya, kaya ang korte, letter L na ganyan. Bago siya umakyat, mahaba na siguro. Nasa labas na uli bago yung pag-akyat uli. So, ano nga bang mas likely? Yung letter B na hugis, letter U, at depende na nga sa haba ng ilalim ng U na yun. Maaring mahabang letter U, maaring makipot na letter U. O kaya yung letter L na halos hindi babangon sa nakikita nating hinaharap. Ano? Ang haka-haka ng karamihan naman is siguro talagang letter U. Imposible yung V eh. Sabihin ko kung bakit. Ang mga apektadong mga sektor ng ekonomiya natin, kaya talaga dapa tayo ngayon, ay yung mga sektor na pinanggagalingan ng karamihan ng hanap buhay, ng trabaho sa ating ekonomiya. Ano yan? Yung tinatawag nating services sector, nakasama na yung trade, ano? Yung sa pamilihan, yung mga nagtitinda sa palengke, nagtitinda sa mga shopping mall. Actually, sa English, wholesale and retail trade. Yung mga nagtitinda nga ng sariling nilang tindahan, sa sariling tindahan, o yung mga nagtitinda sa mga shopping mall, malaking epekto dyan. Kasi nagsarahan nga, no, ang mga shopping mall kasi social distancing tayo.
lalo na yung mga establishment tulad ng mga restaurant, no? At lalong-lalo na sa turismo, no? Walang naglalakbay ngayon at takot ang tao na bumiyahe at baka mahawa ng COVID sa pagbibiyahe nila. Yung pagsakay nila sa eroplano, baka may masagap na virus. Madaling sabi, yung mga ganong industriya, kung kailan, sa napakarami yung mga trabaho sa ating ekonomiya, yun ang talagang sumara. At dalawang buwan mahigit na tayo na talagang practically sarado yung mga industriya na yan. So ang mangyayari nito, kahit na matapos na itong COVID, hindi likely na biglang balik tayo sa dati. Alam naman natin, sinasabi ng karamihan ngayon, new normal. No? Ang magiging bagong normal natin, ganun pa rin, may physical distancing pa rin tayo. Ang mga restaurant, hindi pa rin makakapagbukas para sa mga dine-in kasi puro take-out lang at saka delivery lang ang pwede. So kung titingnan nyo yan, susuriin natin yan, talagang hindi agad babangon ang ating ekonomiya. Ito mga pinakamalaking porsyento ng ating tinatawag na GDP, no? Yung sukat ng ating produksyon at mga kinikita sa ating ekonomiya. Kung malaking bahagi ay nasa mga ganyang industriya, mahirap talagang tumalbog pabalik agad. So ang mas malamang mangyari, okay, babangon tayo paunti-unti, pero mananatili muna tayo talaga medyo mabagal at mas mahina ang takbo ng ekonomiya. Harinawa, hindi mangyari yung L, no? Na talaga hindi na tayo babangon, tuloy-tuloy tayo nasa baba pagkatapos itong COVID. Kasi naman, malaki naman natin pag-asa na magre-recover tayo sa pagbalik ng normal activities, ay ano naman, kahit pa paano aakyat ulit tayo. Pero yun na nga, ang gaano katagal tayo nasa ilalim ay depende talaga kung sa anong mga industriya ang ating maibabalik agad sa normal. At tulad ng nasabi ko, hindi lang industriya, kundi yung mga lugar kung saan pinakamarami yung trabaho. At ito sa ating mga datos, ito sa Metro Manila mismo, sa Calabarzon, sa Central Luzon, yan din yung pinakamarami na COVID. Kaya hindi rin agad mabubuksan yung mga yan. In fact, sila yung naiwan eh. Sila yung ginawang MECQ. Yung iba nag-GCQ na. So dahil nga doon, talagang mahirap nating ma-predict na mabilis mawawala at maibabangon na ekonomiya natin. So like I said, L-U, ba? Well, U. At maaaring maging mahaba yung ilalim ng U na yon. Yun ang ating nakikita. Yan po. Maraming salamat yan, sir. Kasi yun nga, yan ang mga tanong ng marami at lalo na yung mga nagninegosyo kasi nagbibigay sa kanila ng pag-aalala yung paano magiging V kung hindi ako nakakapagbenta, walang kliyente, walang pupunta rito. So, saan magagaling yung bounce back na yon? So, maganda nga po na may mga ganyan kayong paliwanag. At kasi nga alam ko na katulad po nung nangyari nung 1998 kung saan nagkaroon tayo ng huling recession. At kayo po ang NEDA secretary noon. At siguro po wala pong ibang eksperto na nakakaalam kung ano po yung nangyari noon dahil yung mga kasabay niyo po noon, palagay ko po karamihan retired na. Kayo po ang pinakabatang NEDA secretary eh. Mas bata pa kayo kay Carl Chua, hindi po ba nung naging NEDA secretary kayo? So siguro po sir, tanong ko lang, ano po ba ang naging mga ginawa ninyo na hakbang upang naging V ang recovery ng Pilipinas noon eh? Bakit po naging V yun? Actually, hindi lamang sa ginawa namin sa economic team nung panahon yon. Maraming ang talagang explanation kung bakit tayo ay mas mabilis nakabangon ay dahil sa mga nangyari na rin noong mga nakaraan bago dumating yung Asian Financial Crisis. Unang-una, sabi nga ang biro nga namin noon kasi nakapag-practice na tayo sa financial crisis. Alam niyo, ang nangyari noong 1983 nung na-assassinate si Senator Ninoy Aquino, hindi nga ba't bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas noon? Nagkaroon nga ng capital flight, no? Talagang lumabas ang pera sa Pilipinas. In other words, yung nangyari noong 1998, nangyari na sa atin bilang Pilipinas lang. No? Kung nag-iisa tayo na nag-crisis noon. By the time 1998 came, buong Asia, di ba, ang nagkaroon ng financial crisis. So ang biro natin noon nakapag-practice na kami kasi nagkaroon kami ng sariling crisis noong 1980s. Ang ibig sabihin noon, mga bangko natin, napatibay na natin sa ganyang klaseng problema. Unang-una, isang naging dahilan kung ba't nagbagsakan ng mga bangko sa ating mga kalapit bansa noon
yung mga pautang nila sa real estate sector, yung mga nagtatayo ng malalaking gusali at nagde-develop ng property. Na sa Thailand, halimbawa, talagang yan ay kinabagsak ng mga bangko. Dahil ang laki ng mga pautang nila sa mga nag-develop niya mga malalaking building nila ngayon na nakikita natin. Na nung time na yon, ay wala nang mag-rent ng mga space sa mga office building kasi nga biglang bumaba ang ekonomiya. Tayo, by that time, meron ng limit yung ating mga bangko kung gaanong kalaking porsyento dapat ng total loans nila ang pwede lang ipahiram sa real estate sector. At kung hindi ako nagkakamali, yung limit na yon nasa either 10 or 12% lang ng total loan portfolio nila. So, mababa ang exposure ng ating banking sector sa ganung klaseng loan na at that time medyo tumagilid dahil nga sa dami ng mga real estate investment na wala naman pala magiging buyer. Mahina ang ang ating exposure diyan. Kaya hindi tayo masyadong tinamaan. Kaya ang nangyari diyan ay tayo ay nagbumaba ang ating GDP, ang ating ekonomiya ay bumaba ng bahagya lamang eh. In fact, if I remember correctly, mga 0.2% negative lang. Pero yung mga kalapit bansa natin, umabot ng negative 12%, negative 5%, 8%, puro negative. In other words, malalim yung paglubog ng kanilang mga ekonomiya. Tayo, dahil nga yung financial sector natin, medyo napagtibay natin pagkatapos ng practice natin noong 1980s, hindi masyadong tinamaan. Kasi naging very crucial yung banking sector eh. At yan ang bumagsak sa ating mga kalapit bansa. Tulad ng Thailand, Korea, etc. So, of course, bukod doon, malaki kasi ang ang ating internal na demand. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong umaasa doon sa mga binebenta natin sa ibang bansa sa pamamagitan ng ating exports. At nung una, sabi natin, medyo mahina tayo, hindi tayo nakaka-export ng marami. Pero nung nahirapan ang mga ibang bansang nag-i-export na magbenta sa labas, tayo naman okay lang. Kasi hindi naman tayo depende ron eh. Puro sa paggastos ng Pilipino umaasa ang nanggagaling ang paglago ng ekonomiya natin. So yung internal demand natin na tinatawag, mas matibay. Kaya again, yung ating yung tama sa atin ng Asian financial crisis, hindi naging ganun kalalim, hindi tulad ng ating mga kalapit bansa. So siguro, so like I said, hindi lang naman sa ginawa namin sa gobyerno noon, kundi kung ano ang nagawa ng mga nakaraang administrasyon pa, malaki ang naitulong sa ating pagkahanda natin sa nangyaring krisis noong 1997-1998. Napakagandang explanation po niyan kasi yan po ay pag tinignan mo basta-basta sa history ng Pilipinas, mas maganda po ito yung narinig po natin mismo sa mga tao na sila po involved at si Secretary Habito po ang head ng NEDA noong panahon na yun at part ng economic team at naikwento na po niya sa atin yan. Sir, panghuli na lang po at siguro dito mag-wrap up na po tayo. Sir, tanong ko lang po, doon po sa mga experience ninyo tulad ng Asian financial crisis at mga dumating pang mga ibang crisis, ano po ba ang inyong may rekomenda sa pamahalaan? Kahit dalawang sa pinakalang kailangan nilang gawin ngayon upang wag naman tayong maging matagal na U or maging L para makabangon ang bansa natin sa mga darating na araw o buwan o wag mo naman lumagpas sa maraming taon. Of course, alam natin kakaiba itong crisis na ito eh, sapagkat una, buong mundo tinamaan. At pangalawa, talaga ngayon lang nangyari sa ating buhay, no? Na practically sinara ang buong ekonomiya. The last time nangyari ang tulad niyan, mga 1920s pa, no? So siguro wala na sa ating buhay ngayon na naranasan yung nangyari nung Spanish flu pandemic noong mga 1918, 1920. So kakaibang karanasan talaga ito. At dahil nga doon, ang hamon ay unang-una, buhay muna ng tao ang mapangalagaan. So talagang ang pinaka-urgent natin gawin ay mapuksa natin at mapababa natin itong pagkalat nitong sakit na ito, itong COVID-19. At pangalawa lamang dyan talaga yung pagpapalago uli ng ekonomiya. Ang pinakamagandang halimbawa niyan siguro is pag may pasyenteng may sakit,
talagang kailangan munang ang pag-alalahanan natin yung paggaling bago natin isipin yung kanyang magiging paglakas o paglago ng kanyang kalusugan matapos yung kanyang paglabas sa ospital. Siyempre, yung buhay muna ang kailangan natin pangalagaan. So yun ang ating ginagawa ngayon kasi napakalaki ng salaping ginugugol ng ating pamahalaan para masiguro na unang-una yung ating kapabilidad na pagalingin ang mga pasyente. Pangalawa, matulungan yung mga nawalan ng hanap buhay. Yan ang pinakamahalaga sapagkat para ang ating mga mamamayan mismo, lalong-lalo na yung mga manggagawa, hindi naman mangyayari na talagang taob na sila, hindi na makakabangon ng tuluyan sapagkat wala na silang babalikan na hanap buhay. So meanwhile, suporta para sila matugunan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan, pagkain at lahat ng iba pang basic necessities. Pero sa pagtingin natin sa hinaharap, talagang kailangan nating isipin kung paano natin unang-una mapapalaganap lalo ang pakinabang sa paglago ng ekonomiya natin. Sapagkat ang sinasabi ng marami ngayon, napakaganda ng oportunidad na mabago natin ang marami na mali sa ating ekonomiya. Unang-una na dyan, yung discrepancy, halimbawa, between Metro Manila at saka mga nakapaligid na probinsya at yung mga mas malalayo sa Manila. Na dati-dati kasi parang sinasabi na bakit masyadong Manila-centric yung ating economic activities, yung ating hanap buhay, karamihan andito, kaya puntahan ng mga tao dito sa Maynila, sa mga paligid na probinsya. Siguro ngayon na yung panahon na sabi nga nung ating ibang nasa pamahalaan, balik probinsya. Pero ang ibig sabihin yan, hindi yung basta dadalhin mo lang ang mga tao bumalik sa probinsya, palaganapin natin yung ekonomiya sa ating kanayunan sa probinsya. So ito ang magandang pagkakataon na baguhin natin fundamentally itong mga mali sa ating kasalukuyang ekonomiya. So isang halimbawa lamang yan, pero ito nga, sabi nga nung may kasabihan na, do not waste a good crisis. Itong crisis ito, huwag nating sayangin yung pagkakataon na mabago natin ng mas fundamentally yung ating mga dapat baguhin sa ating ekonomiya. Maraming salamat, sir, sa mga mga payo na yan at mga kaalaman na yan. Kasi nga po, marami pong gusto ngayon, alam nila ang lahat at masagot lahat. Wala naman pong talagang makakaalam kung ano pong gagawin natin kung hindi magtutulong-tulong at magsasama-sama tayo. Totoo yan. Maraming salamat, sir, sa mga inputs nyo. Baka may last word kayo para sa ating mga nanonood at makatulong din sa kanilang pagpaplano ng kanilang new normal. Ay siguro talagang a call to prayer na lang. Panalangin lang talaga din ang isang liligtas sa atin lahat. Kung lahat naman tayo nananampalataya sa Diyos at na talaga pinagangalagaan niya tayo at may dahilan itong nangyayaring ito. Sa ating panalangin na lang at pananampalataya, siguro tayo man bilang isang bansa na alam naman natin, ang kaisa-isang Kristiyanong bansa dito sa Asia, no? Siguro naman sa ating pananampalataya at panalangin tayo talagang pangangalagaan ng Diyos at makakabangon tayo. Maraming salamat po, sir. Tama-tama po. Yun nga po talagang wala naman po tayong ibang titignan kundi titingin pataas. At sana nga pagtingin sa pagtaas ay magtiwala tayo doon sa nakakaalam ng lahat ng ito. Salamat po, sir, sa inyo pong time na ibinigay sa atin. Sana po sa mga susunod pang mga panayam, pwede pa uli namin kayong hilahin at makatulong din, makadagdag pa sa ibang kaalaman. At tawagan mo ako. Yan. Salamat din. Magandang araw sa ating mga kaibigan. Okay, so dyan po tayo nagtatapos pansamantala ngayong araw na to sa ating Everyday Economist at abangan po natin yung mga susunod pa nating mga videos at kung kayo po ay nagnanais din makita mga sinusulat ng ating batikang ekonomista na si Dr. Habito, meron po siyang column sa Inquirer every twice a week po lumalabas yan, Tuesday and Friday. Tuesday at Friday. Friday lumalabas po yan. So doon po nagbibigay din po siya ng mga payo na very incisive, no? At karamihan po diyan ay pinipick up ng mga negosyo at ng pamahalaan. So with that, ako po ay mamamaalam na. Sir, maraming salamat muli hanggang sa susunod. God bless you po. Bye-bye. Yes.